Tahimik ang gabi sa Maynila. Pero may mga lugar na kahit gaano pa kaingay ang lungsod sa umaga, ay nagiging pugad ng takot pag sumapit ang hating gabi. Sa loob ng isang lumang kumbento malapit sa Intramuros, may naririnig silang iyak. Iyak ng isang madre. At ayon sa mga nakaranas, hindi mo siya dapat sundan. Si Billy, isang 19 anyos na estudyante, ay naghahanap ng murang matutuluyan habang nag-aaral sa Maynila. Isang araw, may nakita siyang lumang kumbento na ginagawang dormitoryo. Tahimik, malinis, at higit sa lahat, mura. Okay na to, sabi niya sa sarili. Pero habang kausap niya ang caretaker, napansin niya ang kakaibang warning. Anak, pag narinig mo ang umiiyak sa gabi, huwag mong bubuksan ang pinto. Napangiti si Billy. Akala niya, pananakot lang. Unang gabi niya sa kumbento. Tahimik. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising si Billy. May narinig siya, mahina, pero malinaw. Isang babae, umiiyak. Baka ibang border lang, bulong niya sa sarili. Pero may kakaiba. Ang iyak parang nagmumula sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya narinig, "Tulungan mo ako." Napatigil siya. Hindi na yun normal na iyak. Kinabukasan, tinanong niya ang ibang nakatira. Biglang tumahimik ang lahat. "Hindi ka ba sinabihan?" Tanong ng isa. Anong? Ang madre. Ayon sa kwento, noong panahon ng digmaan, may isang madre ang pinagbintangang traidor. Ikinulong siya sa kumbento. At doon, siya pinahirapan. Hanggang sa marinig na lang ang kanyang iyak gabi-gabi. Hanggang sa tuluyan siyang nawala. Hindi siya nakaalis, sabi ng matandang border. Nandito pa rin siya. Ikalawang gabi, mas malakas ang iyak. Mas malapit. May kumakatok. Mabagal. Paulit-ulit. Billy. Nanlamig ang dugo niya. Hindi niya sinabi ang pangalan niya kahit kanino. Paano nalaman ang pangalan ko na nasa labas? Buksan mo. Malamig dito. Humawak siya sa doorknob. Kinabahan. Pero parang may humihila sa kanya. Isang boses sa isip niya ang nagsasabing, "Tulungan mo ako." Unti-unting iniikot niya ang hawakan. Pagbukas ng pinto, walang tao. Madilim ang hallway. Pero may tubig sa sahig. Parang luha na umaagos. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang lumang silid na nakalak. Pero bukas na ngayon. Sa loob, nakita niya ang isang madre. Nakatayo. Nakaharap sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon. Maputla ang mukha. Itim ang mga mata at duguan ng damit. "Late ka na." Biglang sumara ang pinto.
at nagsimulang umiyak ang madre. Ngunit ngayon, hindi na mahina. Nakakabingi na ito. Kinabukasan, wala na si Billy. Ayon sa caretaker, wala raw siyang nakita o nakausap na estudyanteng nagngangalang Billy. Pero simula noon, dalawa na ang naririnig nilang umiiyak tuwing hating gabi. Isang madre at isang binata. Kung sakaling makarinig ka ng iyak sa gabi, huwag kang lilingon. At higit sa lahat, huwag mong bubuksan ang pinto.